Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Ang title ng mensahe natin ngayong hapong ito ay ang layunin ng batas. Ang layunin ng batas. Meron pong dalawang tanong na nakita nyo sa ating binasa. Ang una po ay, why then the law? Yung pangalawa naman po ay nasa verse 21, is the law then contrary to the promises of God? So sasagutin po ni Pablo ang dalawang katanungang yan. Ngunit maalala ninyo na sa mga nakaraang talata at nakaraang pag-aaral natin ng Galatians, mariin na ipinahayag ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas o pag-asa o paggawa ng mabubuting gawa. So sinabi niya yun sa Galatians chapter 3 verses 7 to 9. Ang sabi niya, know then that it is those of faith who are the sons of Abraham. And the scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, in you shall all the nations be blessed. So then, those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Paulit-ulit po si Pablo, na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng faith, not by works of the law. Sabi niya sa verse 11 of chapter 3, now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. Inulit niya ulit ito sa verse 18, for if the inheritance comes by the law, it no longer comes by promise, but God gave it to Abraham by a promise. Kaya ang naging obvious na katanungan nasa verse 19. Why then the law? Bakit pa binigay yung batas? Ano ba ang lugar o papel o layunin o significance ng batas sa ating kaligtasan o sa ating pananampalataya? So yun ang kanyang argument. So parang ina-anticipate niya yung magiging tanong ng kanyang mga taga-Galatians. Ina-anticipate nila na kung gayon nga, bakit pa binigay ng Diyos ang batas? Sa mga susunod na talata, malinaw na ang batas ay binigay hindi upang magligtas, kundi upang ituro tayo sa tagapagligtas. Yan po ang buod ng ating mensahe ngayong hapon. So tignan po natin yung unang bahagi. Ang batas ay binigay upang ibunyag ang kasalanan. Ang batas ay binigay upang ibunyag ang kasalanan. Sa isang ilustrasyon siguro sa atin, kung meron po kayong cabinet o closet sa inyong bahay, natambakan ninyo ng mga lumang gamit, no? Na kung minsan hindi nyo alam kung ano na tumutubo dun sa loob, no? Dahil tambak lang kayo na tambak, usually walang ilaw yung closet na yon. Kasi siguro ayaw yung makita yung dumi na kailangan yung iligpit, no? So tambak lang ng tambak sa closet. Yung closet na yon puno ng mikrobyo, insekto, no? At kung ano-ano pa, dahil nga sa mga bagay na basta itinambak nyo doon. Kapag patay ang ilaw at walang ilaw, doon sa cabinet na yon, sa closet na yon, parang wala kayong makikita. Parang ini-imagine nyo na wala akong kalat na ililigpit. No? Pero oras na buksan nyo ang ilaw, nako, pati yung mga gagamba at agiw, no? Biglang
biglang humaharipas, no? May mga insekto na pala na na-breed yung mga basura na nilagay nyo doon. Tsaka nyo lang nakikita yung dumi at yung basura doon sa closet na yon. Ganon ang batas. Kung hindi dahil sa batas, hindi natin may bubunyag o may lalantad ang kasalanan. Kaya ang una natin makikita katotohanan dito ay ito, ang batas ang naglalantad ng ating kasalanan at ng ating pangangailangan ng isang tagapagligtas. Ang sabi sa verse 19, why then the law? It was added because of transgressions. Ngayon, yung pong phrase na yun, because of transgressions, ako na, ang dami pong mga debate at kung ano-anong interpretasyon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng because of transgressions? Yung bang batas ay binigay dahil o upang magkaroon ng transgressions? Yung bang batas ay binigay upang panlaban sa transgressions? Yung bang batas ay binigay upang ilantad ang transgressions? No? So maraming iba't ibang interpretasyon. So ano kaya ang tama? Maganda po siguro na tignan natin kung anong sinabi ni Pablo sa kanyang isang sulat na sinulat niya sa mga taga-Roma. So sa Romans chapter 7, no? Makikita niyo po na madalas po tayong magko-cross-reference sa Romans. Ang Galatians po kasi, sa Bible natin kasi nauuna ang Romans sa Galatians. No? Romans, 1st, 2nd Corinthians, tapos Galatians. No? So baka akala ninyo, ang Galatians ay sinulat ni Pablo pagkatapos niya sinulat ang Romans. Hindi po. Ang una pong letter na sinulat ni Pablo ay ang Galatians. Ang Romans po, sinulat niya some years after. No? Yung Romans po ay isang pagpapaliwanag o pag-expound ng Galatians. So yung mga katotohanan na ating nakikita sa Galatians, katulad nitong pananampalataya sa pamamagitan ng hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Yung pong konsepto na iyon ay kanyang inilalahad ng mas malawak sa Romans. Yung Romans po kasi ay parang isang systematic na argument of the gospel. Sinabi niya sa Romans chapter 1 na ang pakay niya, ang layunin niya, for writing Romans is so that he can give or proclaim the gospel. Ganon din po ang tema ng Galatians. To proclaim the gospel, para malinaw sa atin kung ano ang gospel. Kasi paulit-ulit tayo na, naniniwala ako sa gospel of the Lord Jesus Christ. No? Marami po mga ebangheliko na ang tawag nila sa kanilang sarili ay gospel believers. Na palagi natin hinihikayat ang isa't isa na i-share ang gospel. Ano ba ang gospel? Pagka tinanong kayo, what is the gospel? Ang iniisip ng iba, yung gospel ba yung pagbigay ko ng testimonyo? No? Ganito ako noon, ganito ako ngayon. Dahil sa aking pananampalataya kay Jesus. Yung ba ang gospel? Narinig natin kanina yung mga testimonyo ng ating mga kasama na binautismuhan. Yung ba ang gospel? Ang inyong testimonyo ay hindi ang gospel. Hindi po. No? Ako po'y lumaki, nakakilala sa Panginoon dahil sa ministry ng Campus Crusade for Christ. Kaya hanggang ngayon po, ako po ay naninilbihan bilang direktor ng International Graduate School of Leadership or IGSL. Dahil nga po sa pamamagitan ng Campus Crusade for Christ, naunawaan ko ang gospel. Pero pag tinanong nyo, ang isang bagong believer
ng Campus Crusade for Christ na sinira ng 4 spiritual laws. Pag tinanong nyo, what is the gospel? Ang sasabihin niya, God loves you and has a wonderful plan for your life. Law number 1. No? That is not the gospel also. Kulang po. No? O kaya baka tinrain kayo sa evangelism explosion. Ang unang punta po sa outline ng evangelism explosion, 5 po yung outline nila, 5 points, no? Ang una po ay heaven is a free gift. Yun ang explanation lang ng grace. Grace, man, God, Christ, faith. Yun po ang outline ng EE. Yung grace po, heaven is a free gift. That is not the gospel also. The gospel, katulad ng paulit-ulit naming sinasabi sa inyo dito, the gospel is the Lord Jesus Christ Himself. His person and His work. Kung sino siya at kung anong ginawa niya para sa atin at ang pananampalataya natin sa Kanya at sa Kanyang ginawa para sa atin, yung pong magandang balita ng kaligtasan. Na hindi pala sa ating mga gawa, maaari tayong maligtas, kundi sa natapos ng gawain ni Kristo Jesus para sa atin. Yung pong paulit-ulit na sinasabi ni Pablo dito. It was added because of transgressions. Tignan natin yung paliwanag niya sa Romans chapter 7. Umpisahan ko sa verse 1. No? Or do you not know, brothers, for I am speaking to those who know the law. Yung mga nakakaalam ng Old Testament, ang kanyang kausap. That the law is binding on a person only as long as he lives. For a married woman, ito illustration niya, is bound by law to her husband while he lives. But if her husband dies, she is released from the law of marriage. Accordingly, she will be called an adulteress if she lives with another man while her husband is still alive. Oo nga naman. But if her husband dies, she is free from that law. And if she marries another man, she is not an adulteress. So yun ang kanyang illustration from marriage. Likewise, sabi niya sa verse 4, likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ. Kung tayo ay nananampalataya kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan, tayo ay patay na sa batas. Yun ang sinasabi niya. So that you may belong to another. Sino yun? To Him who has been raised from the dead. Sino yun? Si Kristo Jesus. In order that we may bear fruit for God. For while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law. Uy, ano ibig sabihin nun? Kasi nga naman daw, pagka mayroong bawal, mas masarap gawin. Katulad ko po, diabetic po ako. Bawal po kumain ng matamis. No? Sa aming bahay, nangagkalat ang matamis. Tsokolate, cake, no? Matamis po lahat yan. Bawal kumain ng kaning puti. Nakong hirap noon, ano? Lahat pa naman masarap dahil sa kanin. Sabi nga nila, rice is life. No? And life is rice. No? Bawal po yan sa diabetic. Dahil matagas po ang glycemic index niya. Pero, kaya siya mas mahirap, kaya siya parang mas makasalanan, dahil bawal. At dahil bawal, kapag kayo'y pinagbawalan, parang gusto nyo lalo na kumain ng tsokolate. Di ba? Bawal ang chocolate. Naalala ko yung aking mother-in-law, no? Si Mama. Mama ni Bebet, no? Diabetic na diabetic po yun, no? Nung minsan, naglilinis yata ang katulong nila ng kanyang cabinet, nilalanggam po. Bakit? Nagtatago siya ng tsokolate.
sa cabinet. Bawal kasi. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito nung sinabi niya, for while we were living in the flesh, our sinful passions aroused by the law were at work in our members. The law sometimes makes it exciting to sin. Kaya yung bawal na pag-ibig, parang mas malakas ang temptasyon. Dahil the law sometimes, dahil sa ating fallen nature, arouses our passions. But now, sabi niya, we are released from the law, having died to that which held us captive, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan na sa atin ngayon. Datapwat ang kanyang moral law ay nasa ating mga puso na. Hindi na natin kailangan nung written code. So ngayon, tinanong din ni Pablo sa Romans, what then shall we say? That the law is sin? Nako, sabi niya, by no means. No? Me genito. No? Certainly not. Absolutely not. May it never be. The law is not sin. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. Yun po ang isang gamit ng law. Na because of transgressions, yung pong paliwanag doon. Yung pong law, ang nagpapaliwanag sa atin kung ano ang kasalanan. Kung hindi natin alam, nagbigay siya ng example, for I would not have known what it is to covet, no? If the law had not said, you shall not covet. Ano ba naman yung tignan ko yung ari-arian ng aking kapitbahay at pag nasahan ko na sana ako meron din nun, no? Tapos lumabas yung kanyang misis, huy, ang ganda ng misis niya. Sana ako meron din nun, no? May misis ka na sa bahay, naka-duster nga lang, no? Tapos may rollers. Yung misis niya, naka-coiffure ang buhok, no? So kung hindi nyo alam na merong batas na you shall not covet your neighbor's wife, hindi nyo alam na nagkakasala na pala kayo. Akala nung iba na yung adultery ay kapag ikaw ay nakiapid, malalim na Tagalog yun, ano? Hindi nyo alam. Okay, nangalon niya, malalim pa rin, no? Okay. Paano ba to? Sino ba mga taga-Bulacan sa inyo? No? Ayan, merong isang taga-Bulacan. Kung kayo ay nakiapid or nagkaroon ng affair, no? Akala ninyo ang adultery ay yung actual act of committing adultery. Pero ang sabi ni Jesus sa Matthew 5, you have said that you have heard that it was said that you shall not commit adultery. But I say to you, whoever looks at a woman with lust, may pagnanasa. Whoever looks at a woman with lust has committed adultery with her in his heart. So kung gano'n ang standard ng adultery, mga kasama kong lalaki at babae, ilang beses na kaya tayo nag-commit ng adultery sa ating buhay? Hindi na siguro mabilang. Yun ang ibig sabihin ni Pablo, for I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. No, parang sinasabi niya dahil alam niyang bawal, lalo niyang pinagnanasahan yung bawal. Hindi ba totoo yan sa mga bata? Mainit yung kaldero. Huwag mo hahawakan yan. Hulaan niyo kung ano hahawakan. Mamaya maririnig niyo na, Kung hinawakan yung kaldero. No? O, bawal bumaba sa hagdan na hindi kasama si mami. Mamaya naririnig niyo na, dug, 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 dug. Ayan na.
Dahil bawal, parang mas exciting, di ba? Yun ang in-explain ni Pablo dito. For apart from the law, sin lies dead. Or hindi mo namamalayan na ikay nagkakasala na pala kung hindi sinabi ng Biblia na bawal ito, bawal yun. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. So ang sinasabi niya, ang lahat ng nais maging matuwid sa pamamagitan ng batas, lahat patay. Kasi para ka mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa batas, kailangan sundin mo lahat. Yun yung isang pinag-aralan natin last time, Leviticus 18:5, di ba? The law brings life only if you keep the law. Kung sinusunod nyo lahat, yung sabi sa James chapter 2 verse 10, if you break the law at one part, you have broken all of it. So napakahirap. Subukan natin kaya, you shall not have no other gods before me. Isa lang yun. Isa lang yun. Ilan sa atin ang bumabali ng kautusan na yan kahit na ngayon? O hindi siguro worship service baka walang bumabali. Kanina, pagising nyo. No? Pagising nyo, anong una nyo dinadampot? Telepono. I-dial ang telepono sa kanyang mga mata. Ay, mali ang lyric, no? Yan ang kanta ng Apo Hiking Society. Pero noon ang telepono may dial pang ganun. No, rotary. Anong una natin dinadampot? Telepono. Para magbasa ng Bible, pastor. Woo! Charot, di ba? Sabi nga nila, no? Hindi naman ninyo binabasa yung Biblia nyo Anong una nyo binabasa? The Gospel according to Facebook. Theology according to Instagram. Ha? Yan, kaya binigay ang batas. Ano pa sabi ni Pablo? The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me. So parang pinersonalize niya ang sin, ano? And through it, killed me. So the law is holy. So hindi po makasalanan ang batas. And the commandment is holy and righteous and good. So, sinagot niya yung question niya, what then should you say? Is the law sin? Sabi niya, no. May it never be. Hindi po masama ang batas. Did that which is good then bring death to me? By no means, sabi niya. It was sin, producing death in me through what is good in order that sin might be shown to be sin. O niya yun, in order for sin to be shown to be sin. Yan ang kaya binigay ang law. And through the commandment, might become sinful beyond measure. Para lalong maging matingkad ang kasalanan. Why then the law? It was added because of transgressions. For that reason, sabi nga ni Martin Luther, the true function and the chief and proper use of the law is to reveal to man his sin, his blindness, his misery, his wickedness, his ignorance, his hate and contempt of God, death, hell, judgment, and the well-deserved wrath of God. Akala natin dahil tayo are moral, dahil hindi tayo kriminal, na sapat na yon para matupad ang standard of holiness ng ating Diyos. Hindi po. The law was given, sabi ni John Calvin, in order to make transgressions obvious, upang ibunyag ang kasalanan, upang ilantad ang kasalanan. And this way to compel men to acknowledge their guilt. Yun ang purpose ng law. Because of transgressions. Upang ilantad, ibunyag ang ating kasalanan at ang ating pagiging makasalanan at yung guilt na nagre-resulta sa pag-amin
na tayo nga ay makasalanan. Akala natin kasi katulad na sinabi ko last time, na ang Panginoon nag-grade siya by a normal curve. Na kung merong mas masama kaysa sa akin, siguro makakapasok ako ng langit. Wala pong makakapasok ng langit apart from faith in Jesus Christ. Wala po. Wala pong papasa. Ang kanyang grade po, ang passing grade niya ay 100%. Hindi po tayo papasa doon. Ngayong araw lang na ito, tayo ay doomed to eternal wrath. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemus, whoever does not believe in the Son is condemned already. Sapagkat lahat tayo pinanganak na makasalanan, tayo lumaki na makasalanan, hindi po tayo makapapasa sa 100% na standard ng Diyos, datapwat tayo ay condemned already. Ang ginagawa lang ng Diyos ay kanyang sinasaklolo yung mga hinirang niya mula pa sa ugat ng panahon. Ang bisa ng batas ay pansamantala. Sabi ng verse 19, until the offspring should come to whom the promise had been made. Ang bisa ng batas ay pansamantala hanggang sa pagdating ng ipinangakong anak, offspring. Nakita natin last week, di ba, sa verse 16, na yung offspring na yon ay si Jesus Christ. Ang batas po ay binigay sa Mount Zion at natapos ang bisa niya sa Mount Calvary. So, may hangganan po ang batas. No? Sa Acts 3:25, ang wika ni Peter sa Sanhedrin na kanyang sinisermonan, you are the sons of the prophets and of the covenant that God made with your father, saying to Abraham, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed. Yung pong offspring na yun, according to verse 16, ay si Kristo Jesus. Kaya yung mga batas tungkol sa mga sakripisyo, yung Levitical sacrificial system, no? Ay lahat foreshadow ng dakilang sakripisyo sa Calvary. So yung dalawang goats, no? Na sinasakripisyo nila, yung red heifer sacrifice, yung pagsakripisyo ng milyon-milyon na tupa over the years, ay foreshadow lang, isang preview, isang foreshadow na nagtuturo doon sa dakilang sakripisyo na gagawin ng kordero ng Diyos, the Lamb of God, sa Mount of Calvary. So nung dumating na ang dakilang sakripisyong yon at natapos na ang kanyang gawain sa krus, wala na yung buong sacrificial, yung seremonya, yung sacrificial system na yun, nawala. Paano natin alam na nawala? Sa Matthew 7, ang sinabi doon, nung isinuko na ng Panginoon ang kanyang Espiritu sa Diyos Ama, nahapak ang kortina na nagse-separate ng holy place at the Holy of Holies. Nahapak, ang ibig sabihin, bukas na ang daan. Sapagkat ang daan ay si Kristo Jesus. At dahil nagawa na niya ang kanyang dapat gawin sa krus, bukas na ang lahat para manampalataya sa kanya at maligtas. Ang mga batas tungkol sa mga seremonya ay natapos na rin sa pagdating ng pangakong manunubos. Dahil ang lahat na ito ay hanggang sa pagdating ng pangakong anak, malinaw na ang kanilang layunin ay ihanda lamang ang binigyan ng batas para sa pagdating ng kanilang Mesiyas. Dahil may hangganan, ang ibig sabihin ng may hangganan, pagka nandun na yung pinangakong anak, tapos na sila. Ang layunin niya, datapwat, ay pansamantala lang at upang ituro ang lahat doon sa pinangakong anak na si Jesus. Yun po ang gamit at layunin ng batas.
Ang batas ay nangailangan pa ng tagapamagitan, isang intermediary. Yun po makikita natin, and it was put in place through angels by an intermediary. No? So verse 20, now an intermediary implies more than one, but God is one. Ako, napakahirap niyang verse na yan. Napakarami ng interpretasyon. Nahilo po ako dyan. No? Pero malinaw naman sa konteksto ang kanyang ibig sabihin. Ang batas ay nakailangan pa ng tagapamagitan na hindi na kailangan upang matupad ang pangako ng Diyos. Ang pangako, walang kailangan. Ibinigay ng Diyos kay Abraham ng diretsyo. Walang intermediary. Bakit? Naalala niyo yung table natin nung last time, yung comparison ng Abrahamic covenant at ng Mosaic covenant. Ang Abrahamic covenant ay unconditional at umaasa lamang, based on God's promise. No? Makikita natin yan sa Genesis 12. At applicable siya throughout history. Yung pangako kay Abraham is an eternal covenant. Kasi pagdating sa panahon ni David, yung pangako sabi ng Panginoon, and I will give you a house, a kingdom that will be a forever kingdom. So, merong temporary na was put in place through angels by an intermediary. Kailan ba nangyari yun? Nasa Deuteronomy 33:2, ang wika ni Moses, ito yung kanyang ending ng kanyang speech. The Lord came from Sinai and dawned upon Seir upon us. He shone forth from Mount Paran. He came from the 10,000s of holy ones with flaming fire at His right hand. Ano po yung 10,000s of holy ones? Mga anghel po yun. Nung siya'y bumaba at ibinigay ang batas, ang 10 Commandments kay Moses, may kasama siyang 10,000 holy ones. So talagang nakakagulat. Kaya ang sabi ng mga Israelita, huwag mo na kaming paakitin dyan. Ikaw na lang ang umausap sa Kanya. No? Kaya sa Leviticus 26:46, ang wika doon, these are the statutes and rules and laws that the Lord made between Himself and the people of Israel through Moses on Mount Sinai. So una, may mga anghel. Pangalawa, merong Moses. Ano nangyari? Sa Acts 7:53, yung dakilang sermon ni Stephen bago siya binato, sabi doon, you who received the law as delivered by angels and did not keep it. So kasama ng Diyos ang mga anghel nung kanyang i-deliver yung batas kay Moses, at si Moses naman, yun ang kanyang itinuro sa Israel. So yung Mosaic covenant ay merong intermediary. Kaya sabi ng verse 20, now an intermediary implies more than one. Oo nga naman. Kung meron kayong kasulatan na there is more than one party involved, at sa Mosaic covenant, there is more than one party involved. Sino yung unang party? Si God. Sino yung pangalawang party? The people of Israel. Merong mga rules and laws and covenants. Sino ang naging mediator? Si Moses. No? Kaya sa ending ng Deuteronomy, we will obey, sabi ng mga Israelita, we will obey, we will obey. Ang sabi kasi ng batas, you will. You shall not have any gods before you. You shall not create for yourselves graven images. You shall not. Ganon ang Mosaic covenant. Ang Abrahamic covenant, iba. Yung promise. I will, sabi ni God. I will do this. I will bless you. I will give you descendants. I will give you a land. And in you and through your offspring, all the nations of the world will be blessed. Alam na natin na si Kristo Jesus yun. So diretso, unconditional, yung covenant ni God kay Abraham.
Sabi ni Stephen Neal, isang komentarista, the promise came to Abraham first-hand from God, and the law comes to the people third-hand. God, the angels, Moses, the people. Sabi ni Dr. Constable sa kanyang commentary, I think Paul probably meant that a mediator, here the angels, is necessary when two parties make an agreement in which they both assume responsibilities as in the reciprocal or conditional Mosaic covenant. However, a mediator is not necessary when the covenant is unilateral, as when God made the unconditional Abrahamic covenant. Ano ba nangyari doon? Nasa Genesis 15. Sabi niya kay Abraham, meron ako ipapangako sa inyo, ito pangako ko sa inyo. And Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Kaya siya na-save. He believed God's promised salvation. He believed God's promised blessing. Hindi pa niya alam na si Kristo yon, hindi pa niya nakikita ang krus. But he believed in God's promise. Tapos nung gabing yon, nung sila'y naghapak ng mga animals, no? Hinati ni Abraham, binubugaw pa nga niya yung mga crow, yung mga ibon na nagfi-feast na on the carcasses. Ang ginawa ni God kay Abraham, ano ginawa? Pinatulog siya. Tapos sa verse 17 ng Genesis 15, sinabi niya, and a boiling pot of flame walked through the animals. So sino lang ang nag-commit doon sa covenant na yon? Si God lang. Walang kailangan na mediator. Ang kanyang pangako ay tapat at sapat. Pangalawa, ang batas ay hindi binigay upang salungatin at palitan ang pangako ng Diyos. Ang batas ay hindi binigay upang magbigay ng buhay. Yun ang kailangan nating matandaan. Hindi siya binigay para maging daan ng kaligtasan. Hindi po. No? Merong table kanina si Pastor Larry na meron siyang summary ng kung ano ang blessings ng law. Ayan. O mamaya makikita natin yung pedagogos, no? Mamaya yon, no, sa verse 25. Pero merong blessings ang Mosaic Law. During the Old Testament time, merong tatlong aspeto ng buhay ng bayang Israel ang kanyang nilalapatan ng batas. Una, yung civil, merong civil laws, no? Yun ang preservation of Israel as a nation. So naglatag siya ng isang governance system through elders, tribal elders, no? Naglatag siya ng isang justice system. Kaya nagkaroon ng mga cities of refuge. Naalala niyo, pinag-aralan natin yun nung tayo nag-aral sa Joshua. Tapos, merong mga aspects ng buhay ng Israel na ceremonial. Kaya marami siyang ceremonial law, no? Yung pagkain ng showbread sa loob ng holy place, yung pagsindi ng incense habang nananalangin, yung pagsindi ng menorah, yung 7-pointed na lamp, no? At yung ibang mga simbolo ng seremonya. Yung halimbawa kanilang piyesta, the feast of tawag nila the Feast of the Tabernacles, no? Kung saan sila ay gumagawa ng tent at tumitira sa tent, nagka-camping sila during that feast upang alalahanin yung kanilang history as a nation na sila ay tumira sa mga tents habang binabaybay ang wilderness from Egypt to the Promised Land. So meron silang mga ganon, ceremonial laws po yun. Yung mga ceremonial laws, mga kapatid, ay nagbibigay ng foreshadow. It looks forward to the Messiah. Tapos merong mga moral laws. Yung 10 Commandments, moral laws po yun. No? At yung mga batas na yon ay binigay
para ma-frame yung relationship ng Israel sa Diyos. Together with the ceremonial laws, ang dapat dito ay ginaguide ang mga taong, mga Israelita, para makita nila na mayroong pangakong tagapagligtas ang Diyos. At doon sila haasa. Merong sacrificial system na nagpapakita na one day, merong isang dakilang sakripisyo na mamamatay para sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. At pinractice na niya yung mga Israelita. Ilalatag ninyo ang inyong kamay dito sa hayop na ito. No? Hindi magandang dating nun. Ano? Anyway, ilalatag niyo ang inyong mga kamay sa hayop na ito. No? Tapos, inyong i-recite ang lahat ng inyong kasalanan at ipapatong sa ulo ng hayop at saka papatayin yung hayop. No? Yung dugo ng hayop is-sprinkle sa altar, sa bronze altar. Yung kanyang taba ay susunugin para sa pleasure ng Panginoon. Alam niyo yun? Leviticus chapter 1 to 7. Ganyan pong inyong makikita. Yan pong mga laws na ganyan ay actually blessing ng Panginoon sa Israel. Wala namang binigyan ng Diyos na ibang bansa ng ganitong klaseng revelation na nagpapakita ng kanyang pangakong kaligtasan sa kanila. Na nagbibigay ng mga moral laws na nagtutuwid sa kanilang baluktot na paglakad. Wala po, Israel lang po merong ganito. So mga kapatid, ang batas ay hindi binigay upang salungatin at palitan ang pangako ng Diyos. Sapagkat hindi ito nagbibigay ng buhay. Sabi niya, is the law then contrary to the promises of God? Certainly not. No? Mas magandang translation po siguro yung God forbid. Or, may it never be. Me genitao, yung original Greek. Pero tama po yung certainly not. Merong talagang objection si Pablo dito. Mariin ang kanyang objection. May it never be. Hindi. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi sinasalungat ng batas ang pangako sapagkat ang batas hindi nagbibigay ng buhay at ang pangako ang pinagmumulan ng buhay. For if a law had been given that could give life, then righteousness would indeed be by the law. Yung pong sinabi niya sa chapter 2 verse 21, I do not nullify the grace of God. For if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Bakit pa namatay si Kristo? Bakit pa nangako ang Diyos? Kung pwede naman pala magkaroon ng eternal life sa pamamagitan ng pagsunod ng batas. Ang problema nga, pwede naman talaga. Kaya lang, walang nakasusunod. Psalm 14:3, there is no one righteous, no not one. Psalm 52, there is no one righteous, no not one. Inulit ni Pablo sa Romans 3, verses 9 to 12. There is no one righteous, no not one. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Ano ba ang naintindihan nyo sa no one? Wala. Walang papasa. Nakapagbibigay lamang ng buhay ang batas kung susundin nyo na buong buo. Pero wala namang nakakagawa nun. Meron lang isa. Si Kristo Jesus. Kaya sabi niya sa Matthew 5:17, I did not come to abolish the law, I came to fulfill it. Matupad ko lahat ang requirements ng law. So parang sinasabi ng ating Panginoon sa medyo balbal na salita, natupad ko na lahat. I have the perfect life. Meron akong perfection. Nasunod ko ang lahat ng moral law. Sumakay na lang kayo sa akin. Yun lang ang ating pag-asa. Tayo ay mga dakilang sabit. Alam niyo yung sumasabit sa jeep? Wala na siguro, meron pa bang ganun ngayon? Wala na masyado, no? Yung uuwi ka ng gabi na, tas kukunti na yung jeep, tas nag-aagawan na sa Pasay Rotonda, papuntang Parañaque. No? So, makikipag-agawan ka na sa jeep. Madalas, nakasabit ka na doon sa nakasabit sa jeep. No? At ang dalangin mo na lang ay hindi siya bumitaw. Parang sinasabi ng Panginoon, nagawa ko na ang lahat.
Ako ang anak ng Diyos. Ako ang ipinangakong tagapagligtas. Ako ang ipinangakong offspring, anak. Nagawa ko ng lahat. Sumampalataya na lang kayo sa akin at sumabit kayo sa akin. At dadaling ko kayo sa langit. Parang gano'n ang sinasabi niya, hindi kayang gawin yun ng batas. Maaari lamang magbigay ng buhay ang batas kung ito ay masusunod ng ganap na ganap. Walang taong nakakagawa nito. Si Kristo lamang. Sabi sa Hebrews 4:15, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." 1 Peter chapter 2 verse 22, "He committed no sin, neither was deceit found in his mouth." 1 John chapter 3 verse 5, "You know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin." Gusto niyo bang tumayo sa harap ng Diyos na wala kayong pagkakasala? Ang tanging paraan para kayong makatayo sa kanyang harap ng ganon ay kung kayo ay na kay Kristo Jesus at kayo ay nanampalataya sa Kanya para sa inyong kaligtasan. Ang batas ay binigay upang makita natin na tayo'y bihag ng kasalanan. Baka malalim yung bihag. Bihag ay prisoner. No? Para doon sa mga bata na hindi naintindihan ang kanilang sariling wika. No? Bihag. Binigay upang makita natin na tayo'y bihag ng kasalanan. At ang tanging pag-asa natin ay ang pangakong kaligtasan ng Diyos. Yan ang sabi ng verses 21. 22 and 23, sorry. "But the scripture imprisoned everything under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Now before faith came, we were held captive under the law, imprisoned until the coming faith would be revealed." Malinaw yung verse, no? Yung word na una, yung scripture, pinersonalize ni Paul yung scripture, imprisoned everything under sin. Yung salitang ginamit doon ay the same word na translate sa ibang bahagi ng New Testament na yung mga isda na nahuli sa net, ganon po tayo. Tayo ay imprisoned ng kasalanan. Before faith came, bago tayo nanampalataya kay Jesus, tayo ay bihag ng kasalanan. Hindi po ba totoo yun? Hindi po ba kayo meron ba kayong paboritong kasalanan? Yung hindi nyo maisuko sa Diyos. No? Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakasala. Ba, sino yun? Kala ko may bumaril sa akin. Bible study lang po ito. Kung minsan po, hindi nyo matalikuran ang isang kahinaan ninyo na araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, kayo ay nagkakasala sa ganun. Pag-iisip na masama, pagsasalita ng masama. Pagmumura, no? Pagmumura. Yung iba, hindi matanggal yung pagmumura sa kanilang mga labi, no? Nung ako po'y talagang backslidden na Christian, wala po akong salita na hindi nag-uumpisa sa mura at hindi nagtatapos sa mura. Kaya nalaman ko na ako'y ligtas na nung nawala na yung aking pagmumura. Aba, sabi ko, hindi na ako nagmumura ngayon. Ha? Magse-celebrate ako. Nung nagse-celebrate ako, napamura ako. Mali. Sabi sa Romans chapter 2, yung mga Gentiles na walang batas, meron ding law in their hearts. Sabi, "For when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them."
So walang excuse sa mga Gentile. Lalo naman ang mga Hudyo. Sabi sa Romans 9, you have all the prophecies, all the covenants na ibinigay sa inyo ng Diyos. Napaka-special ninyong people. Ngunit inyong tinalikuran lahat hanggang sa panahon po na ito. Ang bayang Israel ay hindi nananampalataya sa kanilang Mesiyas. There's only 2% of their entire population of 7 million people who believe in the Lord Jesus Christ for their eternal salvation. 2%. Higit na marami tayo dito. Tayo mga Hentil. Sabi sa Galatians 3:9, so then those who are of faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Sa end ng chapter na ito, makikita natin ulit, and if you are Christ, then you are Abraham's offspring. So yung pangako sa offspring who is Jesus Christ, if you are in Christ, tanggap niyo yung pangakong yun. Kaya ang sabi ni Pablo sa Ephesians 1:3, blessed be the Lord God for all of the spiritual blessings that we have received in the heavenly realms in Christ Jesus. Ephesians 1:3. Sabi ng Reformed Expository Commentary, but by showing that it cannot save, the law helps us to look for a Savior. Kasi pagka binasa nyo nga ang batas, sabi ko, Panginoon, talagang hindi ko masusunod to. Sino ang pwedeng magligtas sa akin? Maghahanap talaga kayo ng tagapagligtas. And when the world starts looking for a way out of sin, it discovers that God's mercy is the only escape. Martin Luther, sabi niya, the law with its function does not contribute to justification. Not because it justifies, but because it impels one to the promise of grace and makes it sweet and desirable. Therefore, we do not abolish the law, but we show its true function and use, namely that it is a most useful servant impelling us to Christ. Tinuturo tayo ng batas kay Kristo Jesus. For its function and use is not only to disclose the sin and wrath of God, but also to drive us to Christ. Therefore, the principal purpose of the law in theology is to make men not better, but worse. That is, it shows them their sin, so that by the recognition of sin, they may be humbled, frightened, worn down, and so may long for grace and for the blessed offspring. Yan po ang ating third point. Ang batas ay binigay upang ituro tayo sa tagapagligtas. Ang batas ay ang tagapag-alaga. I-explain ko po yung word na pedagogo. Ayaw po namin gumamit sana ng mga original Greek words dahil baka hindi nyo asahan yung inyong ESV. Maganda pong translation yung ating ginagamit. Pero meron pong kakaibang aspeto itong word na ito kasi wala siyang magandang translation sa Ingles o Tagalog. No? So, ang batas ay ang tagapag-alaga. Yung po ang translation ko sa Tagalog. Ng mga aariing matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So then, wika ni Pablo, the law was our guardian, tagapag-alaga, tutor, schoolmaster, bodyguard. Yung pong lahat ng aspeto ng ibig sabihin ng word na yon. Kaya wala po siyang isang word na pwede mong isalin sa Ingles. Pero alam na familiar sa inyo yung word, no? Pedagogo, peda, bata, no? Gogo, instruction. Nagagamit natin yun sa Ingles, pedagogy, way of teaching, no? Kaya kung minsan nag-aaral tayo ng pedagogical methods or methods of teaching. So, yung parang direct translation niya na popular na ginagamit sa Ingles ay teacher. Kaya sa King James, ang translation doon ay schoolmaster. Sa iba naman, tutor. Sa NIV, sa NASB, sa ESV, guardian. At lahat yon ay tama. Ang pedagogy ay guardian, teacher, discipline giver, security guard, bodyguard.
Yun po ang lahat ng kanyang ibig sabihin. The law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. Sa madaling salita, mga kapatid, tayo po, ang Israel, noong panahon na yon, ang mga mayayaman, kinukuha ng pedagogo ang kanilang mga anak. Yun ay tutor, bodyguard, taga-disiplina at taga-protekta ng kanilang anak. Hanggang sa yung anak ay makarating sa hustong gulang. At which point, ito-turn over ng pedagogo yung anak na yon sa kanyang ama upang siya na ang makaugnay nitong batang ito. So napakagandang picture po yon ng ginawa ng law. Lahat ng blessings niya na pinakita natin kanina, civil, moral, ceremonial, lahat ng blessings na yon ay blessings ng law sa kanyang mga pinoprotektahan, dinidisiplina, tinuturuan ng mga Israelita. At yung mga hentil din naman, dahil nga isinulat ng Diyos ang kanyang batas sa ating puso, gayon din, kuminsan, kaya kahit nung hindi pa tayo Kristiyano, meron tayong sense na, uy, mali yung ginawa ko. O hindi ako dapat gumawa ng ganito. Hindi ako dapat uminom. No? Ganun palagi sinasabi ng puso ko. No? Pero yung bibig ko, ibang sinasabi. No? Hindi ako pwedeng humitit. No? Ganun ang sinasabi ng puso ko kasi yun ang nasa konsyensya ko eh. Pero humihitit pa rin ako. Hindi na po ngayon, ano? No? Nung araw po yun. Hindi na nga hitit yata ang tawag ngayon doon eh. No? Pero ang guardian ay isang alipin na inutusang bantayan ng anak. Ganon ang law. Ang batas ay ganon. Naglalapat ng disiplina, proteksyon at pangangalaga sa mga makakasalanan. At ganon po ang kanyang ginagawa. Pero in the end, ito turn over niya ang anak na ito sa kanyang Panginoon. Narating na po si Kristo Jesus. Kilala na po natin ang kanyang person. Alam na po natin ang kanyang work. Alam na po natin ang gospel. At yung gospel na yan ay walang halong mabubuting gawa, kundi ang mabubuting gawa na natupad ni Kristo Jesus sa kanyang buhay dito sa lupa. So in one sense, salvation is by works. Not our work, but His work. At tayo'y nananampalataya lamang sa Kanya. Mga kaibigan, baka merong sa atin ngayon na nandito na hindi pa nananalig sa ating Panginoong Jesus. Baka kailangan yung gawa ng paraan yan. Kundi ngayon din, maya-maya sa privacy ng inyong pamamahay, manalangin po kayo, tumawag po kayo sa Diyos, humingi po kayo ng tawad sa Kanya at Siya ay mahabagin at magpapatawad po sa lahat ng inyong kasalanan at ilalapat sa inyo ang pagiging matuwid sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng person and work ni Jesus Christ. Malinaw, pinakita ni Pablo, ang pananampalataya po ay sa pangakong kaligtasan ng Panginoon. Maraming ibang nagsasabi na itong daan sa kaligtasan, huwag po kayong makikinig doon. Ang daan ng kaligtasan ay ang pinakako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang saling lahi at sa lahat ng mananampalataya sa promised offspring na si Jesus Christ. Kung kayo hindi pa nananampalataya sa Kanya, mangyari po lamang mga kaibigan na lumapit na kayo, talikuran ang inyong pamumuhay at yakapin at manalig sa kabutihan, kagandahang loob, kahabagan ng ating Diyos Ama at ng Kanyang anak na si Jesus. Tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Ang aking pong dalangin, O Diyos,
kung meron pong naririto ngayon na hindi pa nananampalataya sa inyo, mangyari po lamang, O Diyos, sa inyong kahabagan na kumilos kayo sa kanyang puso't isipan at gumawa kayo, Panginoon, ng mirakulo upang ang taong ito ay tumalikod sa kanyang hindi pananampalataya at yakapin ang pananampalataya kay Kristo Jesus. Yan po ang aming samot dalangin ngayong hapong ito. At sa aming paghiwa-hiwalay, kayo po ang magbigay ng inyong basbas at pagpapala, ang kagandaang loob ni Kristo Jesus at ang gabay at pakikipisan ng Diwang Banal, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.